Hello guys, blessed morning po sa inyo lahat. Andito naman po ulit tayo sa property sa may bundok. And today, gumawa ako ng panibagong garden bed. So yan, nilagyan ko ng plastic mulch o yung cover para iwas sa damo. And ang itatanim natin, ayan, nakita nyo ba yan? Sobrang dami. Strawberries po yan guys. So ito yung mga strawberries na nakatanim doon sa loob ng property. Sa loob ng property, binunot ko lahat ngayon. Ililipat natin lahat dito ng maayos. So remember last year nagtanim ako ng strawberries doon pero hindi ko siya nilagyan ng plastic mulch o ng plastic mulch. So today lalagyan natin, ililipat natin lahat sila dito. And guys, pikpik po yan. Puno ng strawberries po yan, no? Kahit tunan nyo. Kaya din po ito. Yung iba nga dyan, oh, yan, oh, may bulaklak na, nag-start na mamunga. Ngayon pa man, binunot ko pa rin sila dahil natatalo sila ng damo doon dahil yung ginawa kong garden bed nila doon, wala pong plastic. So dito, nilagyan natin ng plastic. And again, dito, hindi na po tayo nagdidilig dahil palagi pong basa ang ilalim ng lupa. So sa tingin ko, mas magiging maganda sila dito, kaya dito ko sila ililipat. And gated naman to, so wala pong problema. Tapos later on, lalagyan na lang natin ng cover para hindi masyadong mainit sa mata. So, samahan nyo guys. Ito po yung mga tinanim natin last year sa loob ng property. Pero, nag-overgrown yung mga damo doon. Tinalo sila ng damo, kaya ililipat natin dito. So, ayusin lang natin yung garden bed dahil medyo hindi pantay yung ibang spots. So, ang gagawin natin, tatanim tayo ng 3 linya. So, ito yung plastic mulch na ginagamit natin sa sibuyas at sa bawang. So, kung makikita nyo, may mga butas na sila. So, ang gagawin ko, both side o gilid sa gilid, then gitna. So, iwanan natin bakante yung pagitan. So, later on kasi ito mag-aanak or maglalabas ng suckers. So, iwanan natin yung mga pagitan para sa mga ilalabas nilang mga anak. So, again, kung makikita nyo, ang gaganda ng ugat niya, no? Buhay na buhay. So make sure lang na may babaw natin na maayos yung mga ugat nila. And kapag itinanim natin sila guys, tandaan nyo na huwag nyong tatabunan to itong mga bagong dahon hanggat maaari hanggang dito lang. Kung saan yung pinakalumang dahon, yun lang yung part na ibabaon nyo. So tinatanggal ko lang yung mga patay na dahon or mga branches. May malaking bato sa ilalim. So ito nga pala guys, meron ng meron na siyang bulaklak. Nag-start na po silang mamulaklak pero binunot ko pa rin sila kasi kailangan natin silang ilipat ng pwesto. So, yung mga itatanim natin na may mga bulaklak na tatanggalin natin dahil ayaw natin sila mag-concentrate or mag-focus sa paglalabas ng bunga nila or ng bulaklak. So, kailangan natin gawin ay mag-focus muna sila sa pag-uugat nila, then doon natin sila pababayaan na mamulaklak once na malulusog na sila.
So now, nililinis ko lang yung mga strawberries natin. Tinatanggal ko yung mga damo or mga patay na dahon. So tulad na sinabi ko, lalagyan natin sila ng spacing. So dito, hindi rin natin tataniman. So magtatanim tayo sa susunod na. Hey guys, so ayun po, natapos na po natin taniman mula doon sa umpisa hanggang dito sa dulo. And ang dami po ang naitanim natin na strawberries. Pero meron pa rin po tayong natira. Ang dami pa rin po ito. Oh. So now, kung nakita niyo yung umpisa pa lang, ginawa natin is 3 hanay. Kaya ang gagawin natin now, sa pagitan ng 3 hanay, parang i-cross natin. Maglalagay tayo ng isa-isa sa pagitan. So, hindi ko na nabilang yan guys kung gaano karami na itanim ko, pero tingnan nyo lang oh. Oops, sorry. Haba niyan guys. So, punla lang natin to guys. Okay guys, so again, ito po ang mga sobra natin ng strawberries. And may ilang piraso pa rin to. Kaya ang gagawin natin, maglalagay tayo ng isa-isa sa pagitan ng mga una nating itinanim. Hanggang sa maubos lang natin to guys.